Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon yung nangyayaring proclamation rally ng Team PBBM sa Carmen, Davao del Norte. So ito na po yung pangatlong rally ng Team PBBM at ito yung first nila sa Mindanao, Carmen, Davao del Norte. So ito, may post si Attorney Israelito Torion, yung abogado ng KOGC. Sabi niya, we pity our brothers and sisters who are police. BBM made them a rallyist just for someone to attend their rally. Please read paragraph 4. So, meron siyang isinare na memorandum galing sa Davao City Police Office, memorandum directing policemen to mag-attend. So, diretso ko na lang sa diretso ko sa paragraph 4. Itong memorandum galing sa Davao City Police Office directing police personnel to attend. Sabi dito, all detailed TNP personnel must wear civilian attire with touch of red without firearms. So, dagdag ni Attorney Torion, what does this mean? Other than the police were made by a rallyist. What do they do when there is a problem? Punch? So, basically, basta ganitong may mga political rallies, kailangan presensya ng pulis. But dapat, naka-uniforme sila para ma-identify sila na sila security personnel para kung may problema, lalapit yung tao na nagka-problema, magpapatulong sa pulis. So, kung ang mga kapulisan natin, itong punto ni Atty. Torion, nagsuot ng civilian with a touch of red, tapos walang firearms, anong silbi? Bakit sila pina-attend doon? Na hindi naman. So, lumalabas, mag-attend sila doon, hindi sila security kasi walang firearms at naka-civilian attire with a touch of red. So, sabi niya, what does this mean other than the police were made a rallies? Pina-attend ng rally. So, bakit mo pa-attendin ng rally yung police? Nag-aalala ba sila na kakaunti ang mag-attend dahil baluarte yun ng mga Duterte? Ganon ba yun? So, ito, ang isang tanong dito is, sino ang nag-leak? Kasi, kalat na sa social media itong memorandum galing sa Davao City Police Office na dinadirect ang mga pulis mag-attend sa rally, magsuot ng touch of red na walang firearms. So, sino ang nag-leak nito? Dito mo malalaman na ang mga kapulisan natin hindi happy. Kasi, siguro, mayroong Davao yan eh. Baluarte ng mga Duterte, yung mga pro-Duterte nga pulis, nilik niya na. Pinasa niya para malaman ng buong sambayanan na pinapaatin ang mga pulis na magsuot ng touch of red. Okay? So, magbasa tayo sa mga comments. Agero Erwin Boyd. This is appalling. People's money is used to pay these clocks. Clocks, yung pulis siguro. Randy Arnoco. Nagpatunay lang yan na wala na talaga. Huwag sanang kalimutan ng PNP kung sino ang dahilan na bakit lumaki ang sahod nila. So maybe referring to PRRD na dinobli niya ang sahod ng
pulis at mga sundalo. Don Elias Torion Baco Jr. Naunsa naman ni si PNP Chief Marbel, mo retire naman unta siya. Silver Ace, Hakot Power. Okay, may nabasa akong post kanina. Kalimutan ko na kung sino yung nag-post na parang empleyado siya ng Tadeco. Mandatory daw. Sabi ng post lang ito, nabasa ko lang, mandatory na mag-attend sila sa rally. Kung hindi sila mag-attend, baka matanggal daw sila sa trabaho. Kailan, sabi ng nag-post, Duterte pa rin siya. Kahit anong gawin nila, Duterte pa rin ang iboboto nila. Drosan Torion, sabi niya, Hakot Pamor, BBM. Pati ating kapulisan gamitin para magmukhang maraming pupunta sa kanilang rally. What a desperate move. Ganon din ang sa Iloilo rally. Maraming mga post, pictures pa nga pinadalhan ako na talagang kakaunti ang nag-attend sa Iloilo rally. Kaya siguro ayaw nilang mapahiya, kaya nanigurado sila na ang rally nila sa Davao del Norte, baluarte ni Congressman Pantaleon Alvarez, baluarte ng mga Duterte, para maipakita na malakas sila. Okay? So, yung nabasa kong post kanina na ang campaign manager ng team BBM, Congressman, kalimutan ko ang pangalan, halos 500,000 daw ang boto na nakuha ni BBM sa Davao del Norte last election 2022. At umaasa sila na marami pa ring bobotong taga Mindanao, taga Davao del Norte sa team BBM. Ano sa tingin nyo? May boboto pa ba? Marami pa ba? Katulad nung 2022? O nagbago na? So, mga kaibigan, salamat sa inyong panonood palagi sa ating mga vlogs. Yung income sa channel na ito, itinutulong natin sa Tribong Talaandig sa Bukidnon. Namimigay tayo ng libreng pako at yero para makapagpatayo ng bagong bahay o ma-repair ang sira-sirang bahay ng kapatiran nating mga Talandig. Namimigay din tayo ng livelihood assistance, nagpapatanim ng saging lakatan. Libre ang seedlings, libre ang abono, tinuturoan natin sila. Ang kasabihan, kung may itinanim, may aanihin. Panoorin nyo ang video na ito, kabalikat kayo sa pagtulong sa tribo. Salamat sa panonood ninyo, lalo na yung hindi nyo pag-i-skip ng ads. Nandito na po ako sa taniman ni Manoy Iking na saging lakatan, at ito po aking nakikita siya na nag-aabuno at aking bisitahin ito ng kanyang mga tinanim at tanungin si Manoy ng kanyang pag-aabuno. Maayong buntag, Manoy. Oh, maayong buntag. Oo. Gabuno ka, Manoy? Oh, gabuno ko. Oo. Unsa man ang abono, Manoy? Well grow. Well grow. Oo. Oh. Sa isa ka bangag, pila man ka kumkumanoy? Isa. Isa. So pila man na siya ka bangag, Manoy? Dua. Duha. Oo. Oh, kuan yun. Kay Para manambok. manambok po. Oo. So mo na ni siya ang imong tinanom, Manoy. Panoy para kuan. Ah, yang kad igubok doon. Oh. Pabit-bitin na ki Manoy sa kuan. Belgro. So pila ni tanan, Manoy, ka punuan imong saging, Manoy? Ini 100. 100 ka pen. Oh. Oh. Kuan gyud kanang daghan-daghan gyud. Daghan-daghan gyud, Manoy. Og sa isa ka bulan, Manoy, kapila ka, Manoy, mag-abono? Sa isa ka buwan. Oo, kapila ka, kaduha. Kay So, kada duha ka semana abono. sa duha ka semana mag-abono ka. Sige. So tambok na gid man imong tinanom. Tambok na gid kay tungod sa Oo, abono. anawa oh. So tambok gid siya.
Tanaw Manoy, oh, nindot na ang imong saging, mga tambok na gyud. Ayo, madisumbay. Okay. Pag-abono ng saging lakatan. 2 bangag po. Salamat na yun. Oo. So, luwag-luwag yun man imong tinanom nga saging lakatan. Kapin ni 100. Kapin 100. Pilay kapinsad Manoy? Murag ko ani. 140 ni ba pero na amay ako namatay ani. 140 tanan. Oh. Oo. So, Manoy, karon nga pagpadayon Manoy sa pagsuporta sa abono o uban pa nga para sa saging. Unsa imong maistorya Manoy sa padayon sa pagpananom? Pag-abono. Ay, nagpasalamat gid ko sa suporta og abono aron mapadayon ning katambok sa among saging. Ginoo, Oo. Unsa imong salamat pod sa nagatan-aw sa wetsob aron mapadayon ni Oo. pagsuporta sa abono ning among kasagingan aron magguwapo pagid ang tubo sa among saging. Oo, Manoy. Mga tambok naman. Oh. Oo, nindot naman ang tubo. So, Upat kay Loy. oo. Sige Manoy, salamat Manoy. Sige, salamat po. Oo, sige, salamat. Uda, upay kay Loy. Oo.